Wasakan Wednesday. At kami po ang makakasama ninyo ngayong umaga with Miss Lai. Good morning, Lai. Good morning, Weng. At sa lahat ng sumusubaybay dito sa programang Ano sa Palagay Nyo. Kumusta ho kayo mga kababayan, mga kaibigan? Excuse muna natin si Miss Ricky kasi nagkaroon siya ng eye infection. Oo Pero nga. nanonood siya sa atin ngayon. Hi, Ayan. Miss Ricky. Get well soon. And of course, si Miss Patpi, nanonood din siya kahit nasa kanyang bakasyon. Anyway, Lai, ang dami. Wasakan Wednesday. Grabe Parang talaga. kahapon pa lang nagkawasakan na eh. Oo nga. Dahil may tinatawag tayong Senado serye. Meron din tayong tinatawag dyan sa Kamara na dapat abangan ang mga kabanata. Oo. Kasi nga, ang daming nangyari kahapon. So, tuloy pa din yung boycott ng majority sa session ng Senado. Yes. Alam mo, importante ngayong araw na to kasi sine-day nila eh. Ibig sabihin, isasara nila ang sesyon ng Kongreso. Oo. At ang isa sa mga tinitingnan dyan, kung magsisenate, ngayong araw, no? By July na, ang balik. Ang Kung balik ganun. nila. Aba. So, ang problema, kung hindi pa rin sila magre-report mamaya, marami mga pending bills na dapat ay maipasa na pero hindi maaaksyonan. Pero yung controversial na inaabangan ng taong bayan, yung tungkol dun sa pagdinig na gagawin. Bukas siya. Ng BCR o ng Blue Ribbon Committee. O Blue Ribbon Committee. Yan. Yun naman tungkol sa flood control. Oo. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. At yung isa pa, yung expulsion sa Kamara. Uy, grabe yun, ng neophyte congressman na si Congressman Kiko Barsaga. Hindi inaasahan ng marami ng ating mga kababayan ng tungkol doon. Pero bakit ganoon? Ang tanong nila, sunod-sunod ang mga nangyayaring pagpapaalis, tatanggalin sa ganito, Mga kakasuhan. hindi lang sa Senado, kundi maging sa Kamara. Mamaya hihimayin natin yan at may mga makakausap tayo patungkol dyan. Ito na ang ating Super Panalo News. Ito na nga po ang mga gustong matuto ng AI pero ayaw gumastos ng malaki. Nako, ito po ang good news sa inyo dahil pwede ka nang mag-aral ng Artificial Intelligence ng libre sa TESDA. Inanunsyo po kasi ng TESDA na available na ngayon sa kanilang online platforms ang iba't ibang AI courses sa tulong ng UNESCO, Univoc at HP Foundation. Kasama sa pwede nang aralin ang AI Basics at Introduction to Artificial Intelligence, Responsible Use of AI, AI sa negosyo at workplace, Practical AI Application sa everyday life. Kaya kung gusto mong sumabay sa digital era at hindi maiwanan ng future, grab nyo na ang opportunity na yan. Perfect yan para sa mga team bahay dahil pwede na itong gawin kahit nasa bahay ka lang. Mag-create lang ng account sa TESDA online program, piliin ang course na gusto mo at i-click ang Enroll Me in the course. Ganun lang kadali at eto pa, kapag ka natapos na ang kurso, may certificate of completion na makukuha. Another good news ay hindi lang po AI courses ang available sa programa ng TESDA dahil may courses din sa graphic design, social media content creation, digital marketing, beauty, car, human health, and gender and development. Uy, Lai, nauso kasi ngayon yung mga AI eh. Oo So, Mabilis na pag gumamit ng AI. Oo, pero samantalahin natin yung pagkakataon na binibigay ng TESDA. Yes. Kaya lang, pag natuto naman tayo, gamitin naman natin sa mabuti. Yun ang dapat na gawin, lalo na sa panig ng mga kabataan natin. Eto naman, mga kababayan, isang experimental na gamot laban sa pancreatic cancer ang kasalukuyang pinag-uusapan sa buong medical community matapos itong magpakita ng napakalaking resulta sa clinical trials. Ayon sa mga researcher, ang bagong gamot na tinatawag na daraxonrasib ay nakapagpahaba ng buhay ng mga pasyente ng halos doble kumpara yan sa karaniwang chemotherapy. Sa trial na ginawa na kinabibilangan ng halos 500 na pasyente, bumaba ng 60% ang risk of death para sa mga uminom ng gamot kumpara naman sa mga sumailalim sa standard chemotherapy. At hindi lang yan, may mga pasyenteng nakabalik pa, mga kababayan, sa mga bagay na matagal na nilang hindi nagagawa dahil sa sakit.
Sinasabi ng ilang experts na wala pa silang nakikitang ganitong kalaking improvement para sa advanced pancreatic cancer sa nakaraang mga taon. Bagamat meron pa ring side effects gaya ng rashes, pagkahilo at mouth sores, marami sa mga ito ay kayang mamanage sa tulong ng mga doktor. Mahalagang tandaan na experimental pa rin ang gamot at hindi pa ito available para sa lahat ng pasyente. Yan. So Sana tandaan niyo nga, po yun. sana ma-develop talaga siya Yes. para maging available sa market kasi malaking tulong yan Tama, dun oo. sa mga kababayan nating may pancreatic cancer. Eto naman, Lai, mahilig ka ba sa game? Yes. Ano mga games mo? Ano lang, yung mga lumang games. Eto, isang gamer na si Matthew mula sa Batangas ang nag-viral matapos na magtanong sa netizen at sa kanyang followers kung paano niya sasabihan ang kanyang nanay na tigilan na muna ang paglalaro sa computer dahil gabi na. Bakit kamo? Dahil si Matthew kasi mismo ang nag-introduce sa kanyang mom sa online game. Ngayon nga, mas lagi na raw itong naglalaro kumpara kay Matthew. At habang abala si Mommy sa pag-gaming, mukhang ang anak naman ang napilitang maging parent sa sitwasyon nila ngayon. Mahirap kasi Ibang talaga klase, yan no? pag lalo na yung mga games, yung very colorful. Tapos pagka nasimulan mo, may pagka-addictive siya eh. Alam ko ikaw may nilalaro ka eh. Pero hindi, kaya kong pigilan ng sarili ko kung ano yung... Yes. Parang, okay, enough na to, sige. Pero minsan kasi pati paggastos, mapapagastos ka dahil sa gusto mong ma-extend Matuloy-tuloy. yung life mo. Correct. O kaya magkaroon ka ng mga bonus o kaya ng mga perks. Magbabayad ka. Akala Yan. natin libre yan, ano? Oo. Pero kapag nakahiligan mo, nako, magastos din. Pero nakakatuwa dito, yung nanay mismo ang ano, hindi Oo, na yung bata. nanay. Mahirap pag yung tuturuan po yung mga parents ninyo. Unless na may control sila sa sarili nila. Kailangan may oras ng laro at kung ano-ano pa. But anyway, at kung matagal ng pinag-iisipan, mga kababayan, yung next travel destination ninyo, baka ito na ang sign para mag-book ng plane tickets. Uy, good news sa mga gala warriors kung tawagin natin. At sa sale hunters dahil bababa na ang fuel surcharge ng mga airline ngayong Hunyo. Ibig sabihin, mas mababa ang dagdag na bayarin sa plane tickets kumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula level 15 ay bumaba ito sa level 13 para sa mga unang linggo ng June. Kaya kung matagal na ninyong binubuksan at sinasarado ang travel app ninyo habang sinasabing next sweldo na lang, baka ito na ang pagkakataon ninyo para tuluyan ng pindutin yung Book Now button. Aba, meron diba? palang ganun, no? Hindi ko pa na-encounter yan parang na, Weng. bababa yung surcharge. Meron na naman ako kilala magbabiyahe na naman pagbalik galing bakasyon. Nako, wag naman ganun. But anyway, Pero maraming ikaw mga ba, gustong kung magbakasyon. magta-travel ka, saan mo gustong makarating? Hindi ko pa nga natatravel ang buong Pilipinas eh. Sa bagay, maraming destinasyon dito sa Pilipinas. Oo. Sabi nga nila, love your own muna. Oh, yun. Dito muna, domestic tourism muna po tayo. Ito naman po ang status ng panahon ngayon, na ba kaninang umaga maulan na. Oo. Patuloy na makakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa northern at central Luzon, kabilang ang silangang bahagi ng southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan dahil sa umiiral na habagat. Samantala, inaasahan din ng maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may mga pagulan at pagkulog, pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at mga natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at gabi. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng malalakas sa pag-ulan. Samantala, asahan naman ng
maximum temperature ngayong araw naabot sa 31 degrees Celsius mamayang 1:00 ng hapon. Lulubog naman ang araw mamayang 6:23 ng gabi. Sa kabila ng mga pag-ulan, nakaranas naman kahapon ang mahigit 20 lugar sa bansa ng Danger Level Index o Heat Index. Pinakamataas sa General Santos City sa South Cotabato na umabot ng 47 degrees Celsius. Kaya mag-ingat pa rin po dahil sa ilalim nito ang danger level, maring maranasan ng heat cramps at heat exhaustion. Maaari ring humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. Antabayanan po natin mamaya dahil may makakausap tayo mula sa Pag-asa at pag-uusapan natin ang isang nahaharap na problema sa bansa, yung extreme El Nino. Oo nga. Alam mo, kahit pa paano, sa araw na to, medyo pakiramdam ko, nagsusubside na eh. Yung init. Yung lagkit sa Pero katawan maulan pagka ano, naman. di ba? Grabe Pero yung kahapon, init eh. grabe. Kasi galing tayo sa loob ng opisina na aircon, di ba? Oo. Paglabas mo pa lang, hindi Ano, pa nasasalubong sa'yo. na-expose. Kumbaga, lumabas ka lang doon sa area na walang aircon, aramdam mo kagad yung ano Yun eh. ang delikado. Yung Kaya kailangan maging pag-iiba ng maingat. temperatura eh. At saka may dating kagad na parang sumalang ka sa init. Oo. Kaya ingat po tayo mga kaubayan kasi yung climate change na tinatawag natin, nararamdaman natin dito sa ating bansa. Uy, samantala, kasing-kasing muna tayo. Batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon, June 2, nagsara ang piso kontra dolyar sa halagang 61.67 pesos. May paglakas ng 7 sentimo kumpara sa naging palitan nitong Lunes sa halagang 61.74 pesos. At narito naman ang palitan ng piso kumpara sa mga iba pang currency, US dollar 61.67, ang yen ay 0.38. Ang euro naman ay 71.83. Hong Kong dollar, 7.87. Ang real naman ay 16.44. At ang source natin of course ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku, ang piso natin ay patuloy na bumababa no pagdating sa kontra-dolyar. Pero Oo. medyo nakabawi siya kahapon kasi nung kahapon nung in-report namin yung palitan ng piso at dolyar, medyo 0.51 ang ibinaba o 0.15 pero nabawi niya yung 0.10 kahapon na nagsara siya. Kaso nga lang, ang Oh, problema pero dyan, ang kasi, yung level niya, na-break na niya yung 61 peso level, parang mahirap na bumalik siya dun sa dati na 59 pesos. at ang pinangangambahan, baka later on o kaya hindi natin naman pagising natin maging 65 na yan. Di ba? Wag Parang naman sana. grabe. Ibebenta ko na yung mga dollars ko pag nagkataon. Yun lang, ang piso natin ang hina. Di ba? Oo. Anyway, Nakakagulat kasi yung mga pagbabago eh. Alam mo na. Oo, dahil Wasakan Wednesday tayo, Ito na po ang ating mga magiging panauhin ngayong umaga. Sang kontrobersyal na desisyon ang yumanig sa Kamara de Representante matapos patawan ng expulsion si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa umano'y disorderly at unparliamentary conduct. Kasabay nito mga kaubayan, umani rin ng atensyon ang kaso ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na nakaiwas sa suspensyon sa kabila ng sarili nitong kontrobersiya. Alamin natin ang pinagkaiba ng dalawang isyung ito at iba pang kaganapan sa Kongreso dahil alam ninyo, makakausap natin ngayong umaga ang 1st District Batangas na si Congressman Leandro Leviste. Antabayanan po ninyo yan, At tuwing buwan naman ng Hunyo sa Pilipinas, isinusulong natin ng Prostate Cancer Awareness Month. Aba, isa po ang prostate cancer sa most common cancer na nakakaapekto sa mga, watch out, CRV kalalakihan. Para mas maintindihan natin ito, pag-usapan natin ngayong Wellness Wednesday. Kasama po si Dr. Stephen Nazareth, isang urologist. Aba, maganda yan para sa mga kalalakihan mamaya. Okay, oras natin mga kababayan na alas 8:21 na ng umaga. Haba, no? Tutuloy natin ang ating mga talakayan. Magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo?
8:24 na ng umaga. Tuloy tayo sa ASPN. Alam niyo ba na sa dami ng oras natin sa gadget at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain at oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong wasakang Wednesday, June 3. Pinagbibitiw ng Senate Minority Black si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ito ay matapos ipagpatuloy ng mayorya ang kanilang boycott sa Senado. Isang oras naghintay ang minorya para sa plenary session pero hindi sumipot ang mga senador ng majority. Nagsagawa ng caucus ang minorya na tinatawag ngayong SB 11 o Solid Block 11. Pagkatapos ito, bumalik sila sa session hall at doon na nila inilahad ang kanilang pagkontra sa boycott na pinangunahan nga ni SP Cayetano. Tinukoy ng minorya ang Rule 14, Section 41 ng mga panuntunan ng Senado kung saan nakasaad na maaari lamang ipagpaliban ng Senate President ang pagdaraos ng sesyon matapos konsultahin ng mga pinuno ng mayorya at minorya. Matapos silang basahin ang kanilang pahayag, isa-isang nagsalita ang mga senador para batikusin ang pamumuno ni Cayetano. Itinanggi nila ang alegasyon ni Cayetano nais ng mayorya na patalsikin siya para mapigilan ang pagsisimula muli ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kontrobersya sa flood control. Narito po ang naging pahayag ng mga senador na sina Bam Aquino, Mig Zubiri at Risa Ontiveros. Hindi ho namin inahadlagan yung Blue Ribbon. Tuloy po nila yung Blue Ribbon. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado. At mga agenda ng Senado, wala. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti, binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Pero para kay Cayetano, ang boycott ay mahalagang bahagi ng protesta ng mayorya laban sa tinawag niyang puppet Senate. Dukon rin niya ito ng mayorya sa minorya na naunang nag-walk out noong isinulong ang hakbang na magbibigay daan naman para makabahagi pa rin sa mga proceeding ng Senado ang mga nagtatago o mga naarestong senador. Nanawagan si Cayetano sa minorya na makiisa sa pagtatanggol sa kalayaan at integridad ng Senado. Narito naman ang pahayag po ni SP Cayetano. You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. Ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Kinwestiyon naman ng Malacanang ang panawagan ni Cayetano para sa independence. Narito ang pahayag po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian. Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas. Samantala, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bunuan para sa kasong graft.
Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice at 2nd Division Chair Geraldine Faith Econg, itutuloy ang formal na pagbabasa ng mga reklamo laban kina Estrada at Bunuan bukas, June 4. Ipinagpaliban ng arraignment dahil sa nakabinbing pleadings nila Estrada at Bunuan. Nauna nang naghain si Estrada ng urgent motion para ilipat ng araw ang arraignment dahil sa mga tungkulin umano sa Senado. Kinwestiyon din niya ang legalidad ng mga reklamo laban sa kanya. Inaasahan namang maghahain si Bunuan ng motion to quash para madeklarang imbalido ang impormasyong kriminal laban sa kanya. May nakabinbin din siyang hiling para sa hospital arrest sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasalukuyang naka-hospital arrest si Bunuan sa Philippine National Police General Hospital. Kinumpirma ng PNP medical team na may hypertension at diabetes si Bunuan. Nakatakda rin ang arraignment ni Estrada, Bunuan at iba pa para sa plunder at graft case sa Sandigan Bayan, 5th Division bukas ng umaga. Uso na naman yung hospital arrest. Oo nga. Kapag may mga ganito, nauuso yung mga nagpapa-hospital talaga eh. Anyway, pinatalsik na ng mga miyembro ng Kamara de Representantes si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil daw po sa disorderly behavior, unparliamentary conduct at iba pa umanong paglabag. 265 ang bumoto para sa pagpapatalsik kay Barsaga habang 14 ang kumontra dito at 8 ang nag-abstain o lumiban sa pagboto. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni 4Ps Party List Representative JC Abalos base sa reklamong inihain ng mga dating kasamahan ni Barsaga sa National Unity Party. Bago siya pinatalsik sa Kamara, 2 beses nasuspinde ng 60 araw si Barsaga. Una noong December 2025 at sumunod naman noong February 2026 dahil ito sa mga mapanirang alegasyon niya laban sa iba pang mambabatas na inilabas niya sa social media. Paulit-ulit ring nag-live streaming si Barsaga habang tumatakbo ang mga legislative session kung saan ulit-ulit niyang tinawag na crocodile farm ang Kamara. Kasabay nito, nais din ng National Bureau of Investigation na mapatawan ng parusa si Barsaga dahil sa mga social media post nito kung saan inakusahan niya ang NBI ng pagtatangka o manong magsagawa ng assassination ng mga senador noong kasagsagan ng May 13. Ito yung araw na nagkaputukan ng barelo, nagkabarilan sa Senado. Inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa Kamara kahapon. Samantala, nakaiwas naman si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa pagkakasuspinde dahil sa mga nasabi niyang hindi katanggap-tanggap tungkol naman sa aktres na si Ann Curtis. Si Suntay mismo ang nagbanggit tungkol nang tumayo siya para depensahan si Barsaga. Nagpasalamat kasi si Suntay sa mga kasama niya sa Kamara na dumepensa umano sa kanya para hindi siya masuspinde. Hindi pa inilalabas ng Ethics Committee ang rekomendasyon nito. Nabati ko si Suntay noong Marso dahil sa sinabi niya sa pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa mga naisip umano niya noong minsang makita niya ng personal si Ann Curtis. O magkaiba. Yung isa sinuspinde, yung isa nakaligtas sa suspension, yung isa tuluyang napatalsik. Oo, dahil sa crocodile farm. Pero pwede pa kaya yun na kasi expelled na siya. Oo. Pero nagreklamo pa ng ibang ethics complaint sa kanya ang NBI kahapon. Paano pa kaya actionan yun? Well, tignan natin kasi so far sa ngayon, ang pasya yata ay magkakaroon ng OIC doon sa Cavite. Oo. Di ba? Tsaka tapos saka magkakaroon eventually ng special magkakaroon election. ng special election. Okay, so abangan natin yun mga kababayan. Samantala, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela o ang mga paghanda para sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Nagtungo siya para dito sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City.
Dating hinahawakan ni VP Sara ang pamumuno sa Department of Education mula 2022 hanggang sa pagbibitiw niya noong 2024. Samantala, nagbabala si VP Sara na ginagamit ngayon bilang armas ang mga demokratikong institusyon ng bansa laban sa mga kalaban ng Malacanang. Sinabi niya ito isang araw matapos maaresto si Senador Jingo Estrada sa utos ng Sandigang Bayan. Narito ang pahayag ni VP Sara. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Itinanggi naman ng Malacanang ang aligasyon ni VP Sara. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, inaasahan ng publiko ang pagpapanagot sa mga taong nadadawit sa korupsyon. Tiniyak ni Castro na dumaan sa wastong investigasyon at due process ang mga kaso laban sa mga taong ito. Eto naman, nagpakawala po ang Russia ng daang-daang drone at dose-dosenang missile laban sa Kyiv at iba pang lungsod sa Ukraine. Hindi bababa sa 22 sibilyan ang namatay habang 138 naman ang nasugatan sa naturang pag-atake. Pinaigting ni Russian President Vladimir Putin ang aerial campaign ng Moscow nitong mga nakalipas na linggo. Agad namang kumilos sa mga emergency rescue crew. Nakuha nila sa mga nasalantang apartment building ang katawan ng isang 3 taong gulang na bata at ng isang babae at ng kanyang 8 taong gulang na anak sa lungsod naman ng Dnipro. Umapela si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa karagdagang suporta mula sa Estados Unidos at Europa. Kasabay nito, kinondena naman ni Putin ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Russia at sa silangang bahagi ng Ukraine. Ayon kay Putin, panibagong yugto umano ito ng mga krimeng inaakusan nila laban sa pamahalaan ng Ukraine. Matapos tamaan ang isang dormitoryo sa Starobilsk ng isang apartment building sa Henichesk, batay sa mga ulat ng Russian authorities na sawi ang 21 sa drone strike sa Starobilsk noong nakaraang buwan. Hindi pa rin natatapos ang gulo dyan sa Russia At saka, sa Ukraine. Ang laki ng role nitong drone ngayon sa mga nangyayaring gyera O sa kahit iba't nga ibang sa bansa. sa ibang kagaya nun sa Romania, 'di ba? Nirereklamo din nila dahil may mga drone attack din na nangyari sa kanila from Russia. Oo. Kumbaga, ang teknolohiya natin ngayon, ibang klase, no? Sa lahat ng mga paggagamitan, pwede nang gawin. So, ang paalala lang natin, ang magiging problema dito, ang epekto ay sa mga mamamayan. Oo, Diba? kagaya nun, wala silang kamalay-malay. Tapos sa kanila pala babagsak yung mga drone na may mga pampasabog. Yun na nga. Ayun ang problema dyan. At napakahaba na ng panahon hanggang ngayon, yung Russia at saka yung Ukraine, bagamat may mga efforts para magkasundo, minsan nagkakapalitan pa sila ng mga prisoners of war, pero wala, hanggang ganun lang eh. Parang ganun din na nangyayari sa US at saka sa Iran. Nakaupo pero walang napagkakasunduan. Oh, speaking of Iran at saka ang US ngayon, inaantabayan na natin kung magkakansundo yan. Kasi ang sabi ng US, mukhang uma-agree na ang Iran doon sa usapin na hindi yung nuclear weapons nila. Pero deny to death naman ang bansang Iran tungkol sa mga pahayag ng Estados Unidos. So malaking problema yan. Antabayan na natin ang mga update tungkol sa mga kaganapan sa iba't ibang bansa. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nakumpirmang mula sa tao ang 1,004 buto na nakuha sa Taal Lake. Sinuri ang mga ito bilang bahagi pa rin ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa Philippine National Police Forensic Group, isinailalim ang mga nakuhang buto sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ang medico-legal examination
anthropological analysis, radiographic imaging, dental examination at DNA testing para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga posibleng biktima. Aminado ang PNP Forensic Group na mahirap ang pagsuri sa mga buto dahil sa tagal ng pagkakalubog ng mga ito sa Taal Lake. Patuloy pa rin ang DNA analysis para malaman kung may tugma sa mga nawawalang sabungero. Sa ngayon, mga kababayan, wala pang kumpirmadong DNA match sa mga labi. Yun ang isang nakakaano lang dyan, parang yung Taal Lake, parang dahil nakumpirma na mga buto ng tao, ginawa palang tapunan talaga ng mga Sako-sako nga namamatay. yung diba? Oo. Na, Pero sa dami naalaman. nung 선생님이 한번 해보자면서요. kaya talaga sila napunta. Eto, namatay ang isang lalaking nagla-live streaming sa social media matapos gilitan sa leeg, pasintabi po sa mga nanonood sa atin, at pagsasaksakin ng isa pang lalaki na kalaunay natukoy na kumpare nito. Makikita sa live video ang pag-atake sa biktima. Naglalaba ang biktima sa labas ng kanilang bahay nang biglang lumapit ang isang lalaki at siya'y inatake. Nakatayo pa at nakalakad ang biktima pagkatapos ng atake pero bumagsak rin ito. Naaresto ng mga pulis ang suspect sa Makati. Lumabas sa investigasyon na magkumpare ang dalawa at may dati ng alitan ang mga ito. Naharap sa kasong murder ang suspect. Grabe yun, naka-live stream. Tapos, Kumpare pa nga daw sila. oo. Pero nag-aaway-away. Samantala, sports muna tayo mga kababayan. Matagumpay na sinimulan ni Alex Yala ang kanyang laban sa Birmingham Open matapos niyang matalo sa Priscilla Han ng Australia sa score na 6-0 at 6-2 sa unang round. Tuloy-tuloy ang pressure ni Yala kay Han. Natapos niya ang laban ng mahigit 1 oras lamang. Nakapagtala ng 5 ace si Yala at nakontrol niya ang takbo ng laro mula umpisa hanggang dulo. Umusad na siya sa second round at naghihintay sa susunod niyang makakalaban. Oy, congratulations kay Alex Ayala. Tuloy-tuloy. Meron pa siya na dun sa doubles nila, si Venus Williams naman ang makakasama niya. So good luck sana Yan ang kilala sa tennis, no? Oo, sana ay manalo sila. Diba? Abangan natin. So pagdating sa tennis, mahirap din yan, no? Pero kahapon may na-feature tayo na sa mga lalawigan, parang na-active na din or sabihin natin nahikayat na din yung mga kababayan natin Talagang na tennis. na mag-engage sa tennis. Oo. Inspired by Yala, Alex. Anyway, nasa linya na po natin ng Pag-asa at talakayin po natin ang issue ng Extreme El Nino na inaasahang mangyayari sa ating bansa at hindi lang po yan sa Pasipiko ngayong taon. At nasa linya po natin si Ginoong John Manalo mula sa Pag-asa DOST. Good morning, John! Good morning po, Miss Laila and Miss Weng, at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa'yo. Una, bago namin talakayin sa iyo yung yung ating pag-uusapan talaga na El Nino, kumusta ba ang magiging lagay ng panahon natin ngayon? At sa Metro Manila ba magiging maalinsangan pa rin tayo bagamat may mga pag-ulan? Sa countrywide po muna tayo. So yung southwest monsoon or yung habagat ay patuloy na nakakaapekto dito sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Ibig sabihin, may mga occasional rains o mga pag-ulan pa rin tayo na inaasahan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Maulap naman at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi binanggit earlier ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang posible lamang doon ay yung mga localized thunderstorms. And kung magpo-focusan naman po natin yung Metro Manila, ay may nakataas po tayo ngayon na heavy rainfall alert. Ibig sabihin ay may mga inaasahan tayo na posibleng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. And
Kung magiging maalinsangan pa rin, yes po, yung mataas na relative humidity and yung solar radiation o yung direktang sikat ng araw, yung pag pinagsama po yung taas ng temperatura at relative humidity o yung moisture content sa ating hangin, ito po yung nagkukos ng mataas na heat index at maalinsangang pakiramdam sa ating mga nandito sa Metro Manila. Patungkol naman po, gusto ko rin po na ibanggitin na may minomonitor tayo na low pressure area sa kasalukuyan. Ito po ay nasa northwest ng Kalayaan, Palawan, northwest sa layong 495 kilometers. Ito po ay may posibilidad na maging isang ganap na bagyo o tropical depression by Thursday or Friday at posible rin ito sa same na araw na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yung category po niya sa kasalukuyan ay low. Ibig sabihin na kahit na may chances sa kasalukuyan ay mababa pa rin yung chance na maging isang ganap na bagyo. Pero base sa ating analysis din, posibleng mas tumaas pa yung chance ng kanyang development sa mga susunod na araw. Pag pumasok ba yung, sabihin natin, yung bagyo na yan, posible maging bagyo na yan dyan, pwede na nating i-categorize na pasok na ang rainy season? Ayan, magandang tanong po yan, no? Kasi yung unang dineclare ng Pag-asa, yung onset ng habagat nung nakaraang araw. Pero yung onset ng tag-ulan na ay hindi pa po natin nire-release. Ito po yung dahil sa hindi pa nami-meet yung criteria. Ibig sabihin yung mga pag-ulan na doon sa monitoring station natin ay hindi pa sapat para i-declare natin na rainy season na. At isa sa dahilan po nun ay yung paghila ng hangin, gawa nitong low pressure area na nag-form. Ngayon po, kapag umaakyat na ito, pa-northeast po kasi nakikita natin na magiging pagkilos nitong low pressure area na ito, posibleng ito rin yung tutulong para makapag-onset na tayo ng rainy season. So, matotal po, in short, posible na mag-onset na tayo ng rainy season by tomorrow or sa isang araw. Ayan. So, dito na tayo sa topic natin. Ay, may karagdagan ka pa ba? Nabanggit nga ni Jan na sa naunang pahayag ng Pag-asa, possible na ma-declare na rainy season for this week. Tama ba, Oo. Jan? Baka nga daw Yes po, bukas. tama po yan. Oo. Pero balik tayo doon sa usapin ng El Nino, Jan. Nabanggit mo na ito ay ating dapat na mapaghandaan. Maaari bang may paliwanag mo sa amin at sa ating mga taga-subaybay itong El Nino, bakit dapat natin itong bantayan samantalang umuulan naman? Opo, bali yung El Nino po, ito po ay yung sabihin ko sana oscillation, pero halimbawa po yung Pacific Ocean, yung sa eastern section ng ating bansa, yung karagatan po doon, yung central part noon bago makarating ng US, doon sa kabilang kontinente, yung central at eastern part ng Pacific Ocean, kapag po mas mainit yun kaysa normal, yun po yung El Nino. Ibig sabihin, pag mas mainit po yung dagat doon, ibig sabihin yung evaporation, yung mga kaulapan ay magpo-form doon. At yung movement ng ulap na yun ay babagsak na bago pa umabot sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag El Nino, dahil hindi na umaabot sa atin yung kaulapan, magiging mas drier yung condition at mas mainit yung mararanasan natin in terms of temperature. Pero, kapag ibig sabihin naman, in connection po dito sa El Nino na paparating, ibig sabihin, in-expect natin na dapat ay mas konti yung pagulan. Pero bakit mas marami po yung pagulan? Meron pong study, medyo technical lang po ng konti, pero may study po kasi na kapag El Nino, tapos developing na parang, papunta tayo sa El Nino and then pa-onset ng rainy season, nagkakaroon po ng reversal effect. So, ibig sabihin, imbis na kumonti yung ulan, nagkakaroon ng sudden na pagdami ng ulan pansamantala. Pero yung overall na effect po talaga sa Pilipinas ng El Nino ay mas lesser rains at mas warmer temperature. So, And kaya then, kung i-connect na po natin ito dun sa Super El Nino na binabanggit natin kanina, yung ibinanggit ko po na pag-init ng temperatura sa Central and Eastern Pacific, nakita po ng scientific community na very unusual. Ibig po sabihin, yung pag-init na yun ay comparable sa mga sobrang matitinding El Nino na naganap previously, no mga 1997, 1998, and other. So, ibig po sabihin nito, although hindi po talaga official term, o yung classification ng El Nino, yung Super El Nino, kasi meron po tayo weak, moderate, strong, at very strong lang. Pero gusto lang pong banggitin yung Super El Nino para i-emphasize
na may potential po yung incoming. By the way, alert pa lang po tayo ngayon, hindi pa officially El Nino. okay. Yung incoming El Nino ay may potential na maging malakas po ito. Ibig sabihin, yung epekto niya sa Pilipinas ay may potential na magdulot ng malaking epekto, lalo na po sa agricultural sector. In terms of dun sa sabi mo nga, kasi parang may mga lumalabas na din online na kinukumpara itong inaasahang El Nino this year doon sa mga previous years. Sabi nga parang ito daw yung isa sa pinakamatindi at mas matindi kaysa nung nangyari nung bago magpalit ng siglo. Gaano ang itataas sa antas ng init ng mundo nitong El Nino na inaasahan natin? Well, kasi yung mga models po sinasabi na ito yung tulad po ng description natin talagang malakas. Pero kung hanggang gaano kataas po, yung epekto po kasi ng El Nino, halimbawa po sa Pilipinas, ay iba-iba yung response niya o iba-iba yung impact niya sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Halimbawa, may mga El Nino na very strong na mas malaki epekto sa Luzon, may mga El Nino na very strong naman na mas malaki yung epekto niya sa Mindanao kaysa sa Luzon. So, hindi pa po natin masasabi, pero kung ano yung magnitude na yun, pero ang pwede po natin na para paghandaan natin ay expect natin na magiging isa ito sa pinakamatinding na posible po na, and ang posibleng maging implication nito ay may mga mabe-break na mga record. Halimbawa, yung maximum temperature during ganitong buwan ay pwedeng ma-exceed yun. Pwedeng makabreak po yung mga ganong cases ng mga all-time records o kaya yung drier or way below normal na mga pag-ulan. So, So parang yung mga ganong aspekto. Opo, yes po. recently may naitala tayo na 52 degrees na heat index. Ibig sabihin, mas pwedeng tumindi pa doon sa naitalang yun yung mararanasan natin. Kung ibabasa po natin doon sa mga category, kasi danger, extreme danger, so yung 52 po ay extreme danger na. So, ang maging pwedeng implication nito ay posibleng may mga ganong umabot po. Pero, halimbawa, bago matapos yung taon ng 2026, yung heat index naman po ay mas malaki epekto niya during March, April, and May. So, may mga ilang lugar lamang po. Pero hindi malaking bahagi ng ating bansa. Sa projection ninyo, kung matutuloy itong El Nino, gaano ang itatagal? Hanggang, hanggang kailang bahagi ng 2027 pwedeng tumagal ito? Yes po, hanggang early 2027. Ibig po sabihin ng early, at least yung first quarter po, January, February, and March, posible po na maging dominant itong El Nino na paparating. May mga paghahanda ng ginagawa kasi even before dahil hindi naman na bagong bagay sa atin itong El Nino. Pero ngayon, ano yung nakikita ninyo magiging implikasyon nito, especially sa agriculture natin? Well, pinaka-maapektuhan po dito yung mga rain-fed na mga agriculture, yung mga sa upland, yung mga magsasaka na o yung mga agricultural land na umaasa lang mainly sa rainfall. So, lalo na may mga cropping calendar po tayo. So, yung mga ganong aspect, tapos nagtanim ng malawakan and then walang naging ulan na hindi naman masolusyonan ng irrigation dahil upland yun, ay yun po yung mga posibleng maging pinaka-maapekto. And then, dito rin naman po sa Metro Manila na hindi po tayo makakaligtas dun sa potential na posibleng idulot nito. Yung mga potable water o kaya naman yung mga Maynilad o kaya mga posibilidad din na may mga dams na mababawasan, and then may potential din na halimbawa magka-cut sa ilang lugar, so mga ganong aspect po. Jan, curious lang tayo dito sa kalagayan ng klima o panahon sa ating bansa. Kung tatagal itong El Nino, ibig sabihin madalang yung pag-ulan, pero yung epekto nito sa ulan, ibig bang sabihin din nito ay mas malakas at mas matinding buhos sa ulan bagamat madalang ang ating mararanasan? Tama ba yun, Jan? Opo. Yung aspeto po na intensity ng mga pag-ulan ay hindi naman po siya super direct na yung mga magnitude. Pero ang pwede po natin na i-compare dito sa El Nino event or yung sa mga sudden changes sa rainfall patterns ay yung
rainfall triggered ng tropical cyclone. So yung mga bagyo po. Kapag El Nino po kasi, tulad po ng binanggit natin kanina, mas mainit yung Central and Eastern Pacific. Ibig sabihin, yung genesis o yung simula o para mag-form yung mga bagyo, kailangan nila ng mainit na temperatura ng karagatan. Ibig sabihin, mag-form sila farther o medyo may kalayuan sa Pilipinas. At ang ibig po sabihin din, dahil mas mataas din yung sea surface temperature, ay mas malalakas yung mga bagyo. Ngayon, kung malalakas po yung mga bagyo and then southwest monsoon, ay ang good news po dito, dahil malayo yung start ng bagyo, ay mas mababa yung chance na mag-landfall ito. Pero kapag lumapit po ito dun sa northeastern part ng Pilipinas, pwede nitong hilahin yung southwest monsoon. Ito po yung mga halimbawa ng habagat cases natin na enhanced. So walang direct na bagyo, pero grabe po yung mga pagulan, lalo na sa western section ng ating bansa. And then yung so ibig po sabihin ay may potential po na yung mga rainfall associated na rainfall associated sa tropical cyclone ng mga pagulan ay may potential na malaki yung maging epekto, lalo na sa western part ng ating bansa. So darating na tagulan na season natin ngayon. So, pwedeng mangyari dyan, sa isang area ng Pilipinas, matindi yung mga pag-ulan, Yes, pero oo. doon naman sa, halimbawa sa norte o doon sa Mainit. isang bahagi pa, doon naman nararanasan yung tagtuyot. Yan po yung posible kapag may bagyo lang po. Pero in general po talaga ay less rains po yung Less rains dapat talaga. idulot ng El Nino. Yung binanggit ko po kanina, Yes. yung occurrence ng bagyo, kapag may bagyo lang po, yun lang yung niya, yung contribution niya ng pag-ulan, majority sa western section. So tama po yung binanggit natin na posibleng magkaroon ng ibang feedback or response sa ibang lugar ng ating bansa. As individuals or sabihin natin as community, ano yung pwedeng gawin para mapaghandaan? Meron ba tayong magagawa? Opo, kahit na yung mga simpleng bagay, kasi baka isipin natin dapat tayong maging governor or someone na may kapangyarihan para makakilos. No? Actually, simpleng mamamayan, pwede po tayong makatulong when it comes to conserving water. Yes, So, kapag nagka-car wash tayo, baka pwedeng gumamit tayo ng timba o kaya naman ay huwag tayo mali, joke lang po. yung paggamit natin ng tubig ay gamitin natin na efficient po. Kaso ang problema dyan, pag maraming tubig, baha ang ating kalaban dyan. Ayan naman po. So, Oo. ibang aspect naman po yan. Yung floodings naman na, well, baka lalabas na naman yung issue ng mga flood controls. Anyway, Totoo yan, Anyway, John, thank you so much. Maraming salamat sa oras na iyong inilaan dito sa ESPN. salamat din po at ingat po tayo. Okay? Ayan, si John Manalo mula sa Pag-asa DOST. Uy, Bakit? Baha na naman. Dapat, control na naman tayo hindi, niyan. dapat talaga maging concern tayo dyan. Kasi, syempre, unang-una, pag hindi tayo naghanda, Oo. tayo din naman. Unang-una, food security. Pagka walang aanihin, dahil walang maitanim, walang tutubo, Pagkain, wala tayo. di ba? Problema yan. Tapos, yung supply ng kuryente, Isa pa yan. supply ng tubig, mahirap hindi maligo sa araw-araw. Hindi, pag baha naman sa lugar nila. Mag-swimming ka na lang sa Swimming baha. na lang. Eto Anyway. naman po, barko po ng China sa West Philippine Sea, nadagdagan. Ang China po umalma sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Nadagdagan nga ang bilang ng barko ng China na naglalayag sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines mula May 1 hanggang May 31. Aabot po sa 82 barko ng China ang kanilang namataan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang 17 barko sa Ayungin Shoal at 29 na Chinese vessels sa Bajo de Masinloc. Habang 10 barko ang naispatan sa Escoda Shoal at 16 na Chinese ships sa Pag-asa Islands. Ang naturang bilang ay mas marami kumpara sa naitalang 62 barko ng China noong nakaraang buwan ng Abril. Samantala ang China umalmas sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Sabi ng Beijing sa naging pahayag ni Chodoro, nananatiling banta ang China sa Pilipinas. Hinimok ni Chinese Foreign
3 spokesperson Mao Ning ang pamahalaan ng Pilipinas na disiplinahin ang mga pahayag at kilos ng mga opisyal nito. Dapat anyang iwasan na pahintulutan ang ilang individual clowns na paulit-ulit na sumira sa mga pagsisika patungo sa pagpapatatag ng bilateral relations. Sa iba pang mga balita, mga nagpakalat ng misinformation ukol sa pag-aresto kay Senator Bato, hawak na ng DOJ o ng Department of Justice. Hawak na po mga kaibigan ng DOJ ang referral ng Presidential Communications Office kaugnay sa mga social media posts na nagpakalat ng misinformation. Ito ay may kinalaman sa ruling ng Supreme Court na umano'y magpatigil sa anumang pag-aresto o pagpapasuko kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC o anumang foreign entity. Sinabi ni Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, kahapon ay kanilang natanggap ang referral mula sa PCO. Dagdag pa ni Martinez, agad i-refer ng DOJ ang nasabing issue sa National Bureau of Investigation o NBI para sa investigasyon, kabilang ang posibleng case build-up para sa paghahain ng criminal charges kung may basehan. Ay kasi parang may mga lumabas na nung una kasi hindi naglabas ng TRO. Tapos ang pinasyahan ng Supreme Court doon yun lang yung hindi lang paglalabas pero wala pang desisyon po ang Supreme Court sa legality nung ICC warrant of arrest. Anyway, Lai, mamaya po makakausap natin si Representative Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras natin mga kaibigan, alas 9:02 na ng umaga. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang ASPN. Weng? A season of sharing and connection, Ka-Flash. This month, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Okay, at sa pagkakataong ito, Lai, makakasama na po natin yung una nating panauhin. Yes. Walang ibang mga kababayan, si Representative Leandro Leviste ng 1st District, Representative Batangas. Kong, magandang umaga po at welcome po dito sa ASPN. Si Laila po ito, kasama po si Weng de la Fuente. Hi, Kong. Kong Lian. Ayan, can you hear us, Kong Leviste? Hello? Yes. Ayan. Medyo choppy naman ang dating ni Kong Leviste. Okay. Yes, I can hear you clearly po. Ayun, okay na. Kong Lian, Yes, una I po, can hear you clearly. hinga namin kayo ng reaction with the action of with the expulsion of Congressman Barsaga kahapon. Pakikwento nga po sa amin, ano po ba yung ginawa nilang basehan para patalsikin bilang kongresista si Kong Barsaga? Ang basehan po ang mga Facebook posts ni Congressman Barzaga at kaming mga bumotong no ay nalulungkot na inuna pa ang pagpapatalsik kay Congressman Barzaga at ang mga parusa sa mga kasamahan naming mga kongresista na idinawit sa flood control. Kaya ang wish ko po sana ay kung gusto ng Kongreso na isubject ang mga miyembro sa mga matataas na ethical standards, dapat lahat ay dumaan sa ganong standards at hindi lang po yung mga kritiko ng Kongreso katulad ni Congressman Barzaga. Kong Lian, sino ho ba yung mga nagreklamo laban kay Kong Barzaga na naging dahilan ng pag-usad ng kaso nito sa Ethics Committee ng Kamara? Sa pagkakalam ko po, ang isa ay si Deputy Speaker Janet Garin na siya naman po ay mabait sa akin at kay Congressman Barzaga pag kami ay nasa plenaryo. Pero baka napag-usapan lang ng grupo niya na siya ang mag-file dahil siya ay isa sa mga
nabanggit ni Congressman Barzaga sa kanyang mga Facebook posts tungkol sa Dingbaksya. Alam nyo, ang Dingbaksya din ay may tunay na issue naman talaga. Kaya Yes. yung mga post ni Congressman Barzaga, kahit napalabiro, ay may katotohanan din naman in some respects. Eh yung iba namang mga sinasabi niya, kung hindi man totoo, I think just to take his side for it, baka parang for humorous effect or emphasis, di ba? Pero yung ibang mga kongresista kasi, parang ayaw nilang gumagawa ng joke si Congressman Barzaga para maging mas brought to public awareness yung mga issue sa Kongreso. Sa tingin niyo ho ba kung disorderly behavior at unparliamentary conduct po ba yung ginawang yan ni Kong Barzaga at kailangan siyang patalsikin sa Kamara? Ang isa pang sinasabi din kasi ni Congressman Barzaga, crocodile farm. Ang ibang mga kongresista ay mga buwaya. At Crocodile farm, sa tingin yes. ko, hindi naman yan dapat maging basehan na patalsikin siya. Hindi man totoo na buwaya ang mga kongresista, yun ay ang damdamin ng maraming mga Pilipino. Kaya yung pagpapatalsik kay Congressman Barzaga ay actually ang pagpapatahimik ng boses ng mga Pilipino. At siya din po, after all, ay kinatawan ng Dasmariñas City, Cavite. Kaya nalulungkot ako na ginamit ang power of expulsion in such a way to silence a critic of Congress. Yung Yes, ma'am. pong isa sa sinabi nila na nireklamo yung kanyang pag-livestream habang nandoon sa loob ng session. At yun nga po, ang sinasabi ay obstruction ng plenary session and desecrated parliamentary solemnity. Sa tingin ninyo, may basihan po ba yung ganitong allegation? At hindi ba masyadong harsh yung expulsion as punishment or penalty? Talaga po. At inuulit ko po nga na ang prinsipyo dapat dito ay dapat ang mga mambabatas ay magbibigay ng boses sa taong bayan. Si Congressman Barzaga ay kinatawan ng Dasmariñas. Ngayong araw at ng kongresista ng Dasmariñas dahil sa pasya ng Kongreso. At siya din ay kumakatawan sa milyon-milyong mga Pilipino na may pananaw din na ang mga kongresista ay parang mga buwaya. Kaya nakakalungkot na imbes na ayusin ng Kongreso ang sariling imahe, ay binawasan pa ang isang mga miyembro ng Kongreso na nag-urge sa mga kapwa-kongresista na ayusin natin ang sarili naming imahe. Ang isa po sa sinabi ninyo kanina, na yung mga post ni Kong Barzaga somehow may bahid ng katotohanan naman. Dahil may mga congressmen allegedly ay involved din po dun sa mga controversial like the flood control anomaly. May gagawin... Magandang idea po na pailan ng ethics complaint ang mga kongresista na idinawit sa mga flood control anomalies. Siguro mas mabigat dapat na kaso ang dapat sampahan sa mga may alleged corruption. Higit pa sa complaint. Sa ethics. Yes, Kong? Medyo na po. Sinasabi ni Barzaga na Oh, ang okay, medyo choppy-choppy. Siguro ayusin mga muna. congressman ay mga buhaya. Kaya baka may magagalit dyan sa akin na nabagit ko din ulit yung sinabi ni Kong Barzaga. Hello po. Yes, yes. Medyo naputol-putol. Choppy-choppy yung dating. Yes. Can you hear me? Okay, Can you hear medyo me? clear na, Hello? no? Okay, Hello? ilang pang tanong? Can you hear us? Nais ko lang pong linawin na hindi naman literal yung mga sinasabi ni Kong Barzaga, pero may way of speaking siya to say something na factual underneath. Pero hindi naman literal yung mga sinasabi niya, di ba? Pero pero yung
mga tumutol sa pagpapatalsik ni Kong Barzaga ay hindi lang po yung mga bata, no? May mga senior members of Congress Yes, meron. Oo, like si Representative din Risa tayo na yata. tumutol. Si Richard Gomez. Medyo napuputol-putol. Paki-check lang ha. Kung i-establish lang namin yung communication with your line, kasi medyo hindi po namin maintindihan yung sinasabi ninyo. Ayusin lang natin. Dahil isa din sana sa gusto nating reaction. Meron din mga points of procedure na Hello? Yes, go ahead. Hello? Kong? Okay po. Yes, I was just saying na, yes, meron din pong mga senior members of Congress kahapon na nag-raise ng mga procedural issues sa voting. Kaya may mga hihimayin pang mga legal issues sa pagpapatalsik kay Congressman Barzaga. So ibig sabihin hindi pa tapos itong issue na ito. Pwede may mga grupo po ba na alam kayo na pwedeng mag-question itong naging hakbang sa mas mataas na forum like the Supreme Court? Sa totoo lang, sa tingin ko, hindi ito na iniiwasan ni Congressman Barzaga na mapatalsik siya dahil it achieves his goal na ipakita ang hypocrisy ng Kongreso. Pero it's more of a matter of principle na questionin yung process ng Kongreso. Hindi para sa pagpapanatili ni Congressman Barzaga sa Kongreso, pero para lang sa prinsipyo na dapat sumunod sa rules ang Congress. Tanong ko lang din, Kong, kasi of course, si Sen Barzaga, inilukluk yan ng kanyang constituents sa Cavite. At sila yung, masasabi nating naglagay dyan sa Kamara. Yung pagpapatalsik ba sa kanya ngayon, ano ang maaaring epekto nito sa ating mga kababayan na nasasakupan ni Kong Barzaga? Dapat may special election sa Dasmariñas City para magkaroon ng bagong congressman ng Dasmariñas. So in the meantime, parang magkakaroon po muna ng OIC, and who will appoint po the officer in charge for the district? Magandang tanong yan para sa Kongreso. Ang isa pa po yata ay bagamat hindi natin alam na nagkaroon ng deliberation, may ethics complaint din po kay Representative Bong Suntay, at kahapon siya din mismo yung nag-announce na parang hindi yung napagtibay yung possible suspension niya. May ano po yung nakikita ninyo na na pagkakaiba nito dun sa nature nung paglabag nila, kung meron man po, ni Congressman Barzaga? Well, yung coincidence baka sa ethics case ni Congressman Barzaga at Suntay ay pareho ay bumoto no sa impeachment. Kaya ang lumalabas, kung ikaw ay bumoto no sa impeachment, mas mataas ang chance din na ikaw ay may ethics complaint. So paano yun, Kong? Ilang bilang yung no doon sa impeachment complaint dyan sa Kamara? Sa tingin ninyo ay maapektuhan yung mga bumoto ng no? Well, ang isa ding lumalabas ngayong araw ay yung mga bumoto ng no sa impeachment ay wala ding bonus na MOOE. Marami pong mga parusa o threat o fear para sa mga bumoto ng no sa impeachment. Itinatanggi naman po ng Kongreso na may mga parusa ang mga miyembro para sa kanilang mga boto, pero ako po ay nagsasabi lang ng mga na-observe kong patterns. So kabilang po kayo doon sa hindi nakatanggap nung bonus na binabanggit po ninyo, Kong?
Opo, pero kahit wala akong bonus, namimigay pa ako ng bigas sa Batangas. Yes, Kaya opo. ngayong araw, nanghihikayat din ako sa mga kapwa kong mga kongresista, lalo na sa Batangas, na gamitin ang mga bonus para mamigay ng bigas. But anyway, ano ang tingin nyo, anong take nyo po dito sa magiging epekto o impact nito sa Kamara, sa mga ganitong sistema na inyo pong naobserbahan at maging ng ating mga kababayan ko? Ito siguro ang dahilan na napakalaki ng majority. Dahil hindi ko naman sinasabi lahat ng nasa majority ay ganito, pero yung iba na lilipat sana sa minority o tututol sana sa ilang mga panukala ay nagdadalawang isip dahil nakikita nila anong nangyayari sa mga kasamahan na tumututol sa mga panukala tulad ni Kong Barzaga, pati na rin ngayon si Kong Suntay na silang dalawa po at ang iba pa sa amin ay bumoto no sa impeachment at sa iba pa mga panukala. May maaring malaman din po namin kung kailan naging final tipping point ang mga kaso para sa Ethics Committee sa desisyon ng mas mabigat na parusa, Kong? Kay Kong Barzaga yung mga Facebook post, pero yung ibang mga kongresista, wala pang mga ethics complaint kahit na idinawit sila sa mga flood control anomalies. Kung mahingan siguro on the last part, mahingan namin kayo ng inyong pananaw, paano yung nangyayari sa Senado tapos yung nangyayari dyan sa Kamara, ano nakikita ninyong epekto nito sa publiko, doon sa kanilang overall pananaw dito sa natin sa legislature natin, doon sa proseso na ginagawa ng Kongreso, una doon sa pagpapalit ng liderato, tapos ngayon doon sa pagpapatalsik ng mga membro. Anong nakikita ninyo na epekto nito at yung tiwala ng publiko sa ating mga mambabatas? Na ang daming mga maling nangyayari sa gobyerno na hindi iniimbestigahan o tinitigil, pero yung iba namang mga independent members of Congress and Senate, ang sila pa ay kinakasuhan o pinapatahimik. At there's not much good news in our government now. Medyo nawawalan ng pag-asa ang marami po sa atin. Kaya ako po ay nandito lang po sa Batangas ngayon para nigay ng bigas sa aking mga kababayan at hinihikayat ko na lang ang aking mga kasamahan sa Kongreso pati na sa Senado na ang dami pong bad news ngayon. Hindi natin po maiayos lahat ng mga problema ngayon, pero sana lahat ng mga bonus natin, gamitin na lang natin para tumulong sa mga kababayan natin. Ayun. Okay. Kong Leviste, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong mga naging pahayag dito sa programang ESPN. At sana sa mga susunod po ng mga pagkakataon ay muli po namin kayo makasama. Thank you so much po. Sige po. Okay. Ayun. So, yun ang pananaw ni Congressman yan. Leviste, Oo. para sa kanila masyadong harsh. Oo. At saka although in jest, may halong katotohanan naman yung sinasabi. Pero yun nga, ang may alam pala sila na mga issue ng mga congressman na nasasangkot sa mga kontrobersya. Di sana actionan din nila. Oo. Para alam yung din. mga nag-say ng no. Kasi nabanggit kanina ni Kong Leviste na lahat daw ng mga nag-no doon sa impeachment against VP Sara, mukhang sila yung walang bonus. Diba? Yun yung Pero siya sinasabi nananatiling pa rin, di ba? marami kasi tumutulong siyang, sa kanyang mga nasasakupan. Marami mga siyang kababayan. pambili. ng bigas. Pero nakaka-worried din dahil yung mga nangyayari sa Kamara, tulad niyan, nawala. May mga pinupoint out nila na bakit ibig bang sabihin nasaktan ang mga mambabatas natin diyan sa Kamara, bakit pinatulan yung ganung mga
posting May sinasabi nitong kasi si sila na rules ng Barzaga. House. So, kung magiging kasi parang ganito yan eh. Merong generation gap. Yung mga nakaupong kongresista ngayon na mga senior na, hindi na maintindihan. hindi nila masakyan yung pamamaraan ngayon ng mga kabataan. Ganon yun eh. So, talagang parang sa magulang din yan at sa anak eh, na merong malaki yung agwat ng ng pagkakaiba ng edad. So, eto, lumaki tayo sa ganitong pamamaraan. Hindi natin matanggap kung ano yung ginagawa ng mga kabataan na hindi magkaintindihan. Yun ang So, malaking problema, isang no? aspeto yun. Kaya dapat, maging bukas. Ngayon naman, wag naman ipagpilitan kung hindi pa kayang tanggapin ng mga matatanda, 'di ba? Wag May muna. pamamaraan din para maipaunawa. Kasi ang hindi yata nagustuhan ng mga kongresista, lalo na ng mga senior na, yung pagla-livestream niya habang nagsasagawa ng session, para sa kanila, kabastusan daw yun. Yung sinasabi rin niya na crocodile farm ang Kamara ngayon dahil nga sa nangyayaring mga katiwalian sa ating pamahalaan. But anyway, kanya-kanyang mga mga opinion at yan nga ang nangyari. Halos majority talaga nung sa mga mababatas sa Kamara. Malaking bilang yun kasi 265 ang bumoto para mapatalsik si Kong Barzaga. Ngayon, dapat mapulsuhan natin yung mga constituent niya. Ano ba ang kanilang damdamin dito sa pagpapatalsik sa kanilang kongresista? Napanood ko rin yung reaction dahil nagsalita rin, tumayo itong si dating aktor na si Congressman Richard Gomez. Na sabi niya, ano ba, nasaktan tayo bilang mga magulang, mga ganyan, dapat inaayos. Pero yun nga nangyari. Isa yan sa mga gap na maaaring makita natin. Dating mga mangbabatas na itong nakagawian. Kasi usually karamihan ng mga kongresista dyan sa Kamara, mga traditional politicians kasi talaga sila eh. Yun lang. So kung ano yung tradisyon, doon lang sila, nakatali sila doon. Iba na ang pamamaraan ng mga kabataan ngayon. Totoo. Kaya dapat hindi sila magkaintindihan talaga. dapat maging bukas. But anyway, mga kababayan, dahil summer ngayon, ano pa nga ba ang pinakamagandang dessert o pangmerienda kundi ang paborito nating halo-halo? Uy, halo-halo. Paborito mo yan, alam ko eh. Uy, pero bang alam mo, klase ng maraming mga halo-halo? pero ako, ang gusto ko yung yung nabibili sa, yung mga kanto ng probinsya. Kasi yung maraming laman. authentic yung yung mga laman niya. Hindi siya yung the usual na munggo, na saging or Saging, Although oo. nandun pa rin yun. Pero gusto ko yung may kamote. Ay, oo, At saka masarap yun. pinipig. Tsaka At yung saka, saging. di ba, langka. Yun. Meron pa, ano pa yung mga... Marami yan. May nata de coco, Nata de o may coco. kaya may kaong. Pero minsan sa sobrang dami ng ingredients, Oo. nawawala na yung yelo. Yelo. Kaya ka kumakain ng halo-halo dahil gusto mo yung lamig niya, di ba? Oo. At saka magandang yelo, yung masarap yan, maraming pinong-pino. gatas. Di ba? Kaya heto, mo, trivia Lai? po tayo para sa mga mahilig sa halo-halo. Alam niyo bang may connection ito sa Japan? Eto, panoorin natin ito. Ngayong summer season, syempre it's also the halo-halo season. Kaliwat kanan ang mga kumakain nito dahil bagay na bagay ito sa tindi ng init ng araw. Pero naisip mo na ba kung saan nanggaling ang halo-halo? Halina't alamin natin yan. Hahanap-hanapin talaga ng inyong katawan ang malamig na pagkain at inumin dahil sa tindi ng init ngayong summer season. At ang pinakapopular na dessert na naging paborito hindi lang ng mga Pinoy, kundi pati ng mga dayuhan ay ang halo-halo. Pero alam nyo ba na hindi pala nanggaling ang halo-halo sa Pilipinas? Ang halo-halo ay nabuo bago pa ang World War II, noong tayo ay sinakop ng mga Hapon. Dinala nila ang pagkain na tinatawag nilang kakigori, na may laman na shaved ice at sweet beans. Syempre, hindi naman magpapatalo ang mga Pinoy sa pagiging creative, lalo na sa pagkain. Kaya naman gumawa sila ng paraan at pinagsama ang mga pagkain na meron tayo tulad ng ube, leche flan at mga prutas. Ang pagkain na ginawa lang bilang survival food noong panahon ng Hapon ay naging isa sa mga popular na pagkain Pinoy. Ngayon ay marami ng version
ng popular na pagkain ito. Hindi na lamang ube, leche flan, at mga prutas ang kanilang inilalagay. May ibang version na tanging laman nito ay mais. May iba naman, ang prutas na inilalagay nila ay melon. Meron rin version na pinaghalo ang buko, pandan, gulaman at gatas. Ang iba ay naglalagay din ng dessert na galing sa ibang bansa tulad na lang ng pistachio Dubai chocolate na pasok sa panlasa ng ibang banyaga. Pero kahit anong version pa yan ng halo-halo, syempre, doon pa rin tayo sa OG, ang pinagsamang gulaman, beans, langka, saging na saba, yelo na may evaporated milk, at ang pinakapaboritong toppings ng lahat, tinipig, ube halaya o ice cream, at manamis-namis na leche flan. Olay, kahit tag-ulan, Pwede maghalo-halo. gusto ko maghalo-halo pa rin. Kaya lang, watch out po ang mga diabetic Oo kasi nga, sobrang mataas tamis. ang sugar. Nakalimutan kong banggitin, leche flan pala. Pwedeng ihalo Leche doon sa flan. halo-halo, no? Minsan Sarap. na, merong isang gumagawa ng halo-halo. Ang ingredients lang niya, saging na saba, Oo. langka, at saka leche flan. Ayun. Naku. Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Pero, Mamaya parang pakain ka halo-halo. Tapos, meron kasing gumagawa ng na yung ice nila, parang ice cream na siya. Pinong-pino, tapos creamy. Ay, naku, basta pagkain, wag mo akong tatanungin dyan. Sige, mamaya na lang tayo mag-usap tungkol sa pagkain. Samantala, mamaya, makakausap po natin si Dr. Stephen Nazareth, urologist, sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras natin, 9:29 na ng umaga. At sa pagkakataong ito, Lai, makakasama po natin ang isa sa ating panauhin. Isa po siyang urologist, si Dr. Stephen Nazareth. At pag-usapan natin ang mahalagang issue na sakit na mga kalalakihan. Good morning po sa inyo, Doc Stephen. Welcome po sa ASPN. Siwan po ito, kasama natin si Laila. Hi, good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po, Good Doc. morning po, Doc. Doc, una, ano ba yung prostate cancer, at paano po ito na-develop? Okay, yung prostate cancer kasi actually medyo common siya sa lalaki, no? Ito yung nade-develop lang habang umiidad ang lalaki, tumataas ang tsansa magkaroon. Ngayon, kung halimbawa, meron kang tatay o kamag-anak na merong prostate cancer, medyo tumataas ang tsansa na magkaroon ka rin ng cancer sa prostate. Parang hereditary. Oo. Doc, ano ba? Yeah. At what age na parang nakikita or nagkakaroon ng manifestations na sabi nyo nga common kasi ito sa mga kalalakihan? Okay, kasi ang ang paglaki ng prostate, iba yon sa cancer ng prostate. Yung paglaki ng prostate, age-related yan. Habang umiidad tayo, lumalaki talagang natural ang prostate. So, yung kadalasang nararamdaman ng mga pasyente ay dahil sa paglaki ng prostate. Hindi ito, hindi walang kinalaman doon sa cancer. Kasi ang cancer ng prostate, unfortunately, early on, walang nararamdaman ng pasyente. So talagang very important yung nagpapatingin ka. Kasi yung iba sinasabi, wala naman ako nararamdaman, ba't ako magpapatingin? Or in fact, pag meron ka lang nararamdaman sa prostate, baka mamaya huli na ang lahat, kalat na pala ito. Oo. Pero initially, meron ba somehow magmamanifest na parang dapat may mararamdaman sa katawan ng isang lalaki na para ma-encourage siya na magpatingin sa doktor? Halimbawa, yung hirap po ba sa pag-ihi o kung ano man nararamdaman, indication po ba yun na kailangan magpatingin sa manggagamot? Ito, regardless kung may nararamdaman ka o wala, dapat at the age of 50, nagpapatingin ka na. Pero ang usual na pinapatingnan, halimbawa, yun na nga, nahirapan umihi, o ang feeling nila na is parang kulang yung iniihi nila, na hindi nila na ilalabas yung kanilang naiihi. Yan. O kaya yung tipong merong kailangan pa nilang iire, yung kanilang pag-ihi. Yan yung mga senyales na lumalaki yung prostate
na of course, magpapatingin ka rin sa doktor. Pero gaya nga na sinabi ko, hindi mo kailangan antayin itong mga ito. Automatic yan. Pag pumalo ka na ng 50, dapat nagpapatingin ka na. Ayun. So, ibig niyo pong sabihin na, Dr. Stephen, may kinalaman po ito sa edad ng lalaki. Pag tumatanda na, possible na magkakaroon siya ng ganitong uri ng karamdaman. Tama po ba? Yes, tama. Oh, yes, correct. Oo. Tumataas ang chance na magkaroon ka ng prostate cancer habang ikaw ay umiidad. And then of course, iba pa rin yung yung kasi as Asians, medyo mas mababa ang chance natin magkaroon ng cancer kumpara sa ating Westerners na counterpart. Pero hindi ibig sabihin ay hindi tayo magkakaroon ha. Mas mababa lang sa kanila. Pero ang chance is mataas pa rin. Pero na-mention nyo rin kanina, family history, mahalaga po. Yes, oo. Pagka nga, halimbawa yung meron kang kamag-anak o lalong-lalo na kung yung ama mo ay merong cancer, ang chance na magkaroon ka is 3 times higher. So, pagka ganyan, ibinababa namin yung yung requirement namin na dapat magpatingin. Dapat 45 years old pa lang, nagpapatingin ka na. May early signs po ba ito or symptoms, yung pagkakaroon ng prostate cancer sa mga kalalakihan, Doc? Unfortunately, wala eh. Kaya nga yun yung pinaka-problema namin sa iba, ayaw magpatingin kasi walang nararamdaman. Hindi naman pwede. Dapat yan, regardless, pagka ikaw umabot ng 50, automatic yan. Papatingin ka dapat. Pero Doc, aside from age, ano pa yung yung pwedeng maging cause nitong prostate cancer? Okay. Oo. Yung yung aside from the race also at saka yung lahi, pwede rin kasi yung mga diet. Nakakadagdag ito. Hindi ito yung sabihin natin na pagka hindi mo sinulutoy, magkaka-cancer ka. But of course, it will definitely play a role. Yung mga mahihilig sa karne, yung puro na lang, puro yung mga 4-legged animals, baboy, baka, mahilig sa prito, ihaw, yan, tapos, yes, dapat nga yan is, babawasan natin ito mga ito, and dapat mahilig tayo sa, yung tomato-based product. Oo, para ma-lessen yung chance. Hindi naman, ang ibig sabihin ito, pag nag-diet ka ng ganito, hindi ka na magkaka-cancer. Malilesen lang. Yes, it can help the chance of yung lowering the chance of cancer. Pero yung kamatis, dapat ito heated. So luto or processed. Kasi kailangan ma-release yung yung pinakasustansya nila. Unlike yung iba, di ba, gusto dapat sariwa. Oo. Pag sa kamatis, hindi. Kailangan ito, luto. Yes, kailangan napasadahan. Napasadahan ng ang tawag dito, ng heat para mag-break down yung gusto nating nutrients na makukuha to prevent yung prostate cancer. Sabi nyo nga po pagkain, yung lifestyle, Doc, halimbawa yung pagkakaroon ng bisyo, nakaka-contribute din ba siya? Yung yung wala masyadong doon sa yung sa smoking or sa alak or sa sa yung matutulog na yung nagpupuyat lagi, wala naman. Ang problema lang doon sa mga mahilig uminom, yung pulutan. So yung pulutan, di ba, gusto nila oily? Makolesterol pa rin. Yes. So yun yung problema not so with the smoking or the drinking. Yun. Anong pwede natin gawin na, Doc, para magkaroon ng awareness ang ating mga kababaeng Pilipinong kalalakihan tungkol dito sa prostate cancer? Oo. Yun ang sinasabi ko, na yung sa prostate, kailangan brave tayo. Hindi natin kailangan magkasakit. Ang lagi ko nga sinasabi sa mga pasyente ko, bakit yung mga sasakyan nyo, pinapatune up nyo nang walang may check up, may change oil. Change oil. Yan, bagong-bago pinapatune up nyo. Pero yung katawan nyo, luma na, ayaw nyo pang ipatune up. yun. So awareness, lagi yan, awareness. Kahit walang nararamdaman, kailangan. Kailangan kasi mag-invest talaga tayo sa health natin
Oo, yan ang mag-aalaga sa atin at sa mga ating mga future generation. Mhm. Pero Doc, halimbawa, na-develop na o nandyan na po, hindi na naiwasan, nagkaroon na ng cancer. Ano po yung early treatment? At saka, at what stage po ba medyo fatal ang prostate cancer? Oo, yan ako. Kaya nga gusto natin ng maaga, no, makuha ng maaga dahil merong cure for prostate cancer. Lalo na pagbata, pagka natin, yung inoperahan natin, sobrang taas ng chance ng cure. Pagka early cancer, ang cancer kasi 4 stages yan, stage 1 to 4. Pag stage 1 and stage 2, napakalaki. Sobra ng chance na ma-cure natin yan. With operation, more than 95% chance na maku-cure ka. Tapos pagka naman halimbawa medyo may edad na at ang tawag dito yung risk for surgery, pwede naman tayo mag-radiation din. At napakataas din ng cure. Kasi yung mga gamot para sa prostate, hindi kagaya ng mga yung mga chemo drugs na pwedeng patayin yung cancer cells. Unfortunately, sa prostate, pag nagbigay tayo ng mga ganyan mga gamot, na pahihinto lamang ang pagkalat. Hindi niya napapatay ang cancer. So, malamang lifetime ka magagamot. Paano pagka hindi na, di ba, naging effective yung gamot sa'yo? So, yun yung problema natin. So, napaka-importante po pala talaga na magkaroon ng awareness o yung kamalayan yung ating mga sa atin bansa, Doc. Yung prostate po, gaano yung bahagi ng porsyento niya? Gaano kalaki? Yung prostate sa lalaki, yung prostate cancer, third sa Pilipinas. Uy, mataas. Third siya. Yes, most common. Oo, so isipin mo kung papabayaan mo yan, ang laki ng chance na magkakaroon ka. Naku. Pero Doc, bate sa inyong pag-aaral o mga pagsusuri na ginagawa po ninyo tungkol dito, statistically speaking, gaano ba kadami ang bilang ng may prostate cancer dito sa Pilipinas? Oo, ang detection natin, mga 1 in 100,000 people nagkakaroon ng prostate cancer. So mataas siya. Ilan ba tayo? 130 million? Mahigit ng 100 milyon. 120, mga ganun. 120. So imagine mo kung yung mga lalaki dyan, pagpalagay na nakalahati kasi, pagpalagay na. So mga 60 million. So mga every year makakadiagnose ka ng 600,000. Uy, marami. Dami na rin yun. O 60,000, mga ganun. Ganun kadami. So dapat talaga healthy lifestyle ang ipairal sa panig ng ating mga kababayang Pilipinong kalalakihan. Doc, sabi nyo nga, although hindi naman siya nagde-develop into cancer, pero as the male age, ay lumalaki talaga yung prostate. Yung iba, kailangan ba ipagalaw nila o hindi? O dapat ba wag na lang galawin? Oo, kung natin dyan, kung lumalaki yung prostate, hindi naman kailangan kagad yan ipa-opera. Pwede naman tayong kamutin. Pag halimbawa, nagkakaroon ka na ng sintomas ng hirap ng pag-ihi, magbibigay tayo ng gamot para mapaluwag natin ang pag-ihi mo o mapaliit natin ang prostate mo. Pero yung gamot, hindi siya liliit ng normal. Liliit lang siya, enough para makaihi ka ng maayos. Ayan. Nako, Doc, ano ba yung pwede namin maitulong para mas mapataas pa po natin yung awareness ng mga kababayan natin, lalo na ng mga kalalakihan? Actually, hindi lang lalaki, pati yung mga babae, para dun sa pamilya nila na nakikita nila na nakaka-experience nitong mga ganito. Naku, napakalaki ng media. Sobrang laki ng influensya nyo sa mga tao, na sana mahikayat natin sila na kahit wala kayong nararamdaman, huwag matakot magpatingin sa doktor. Bigyan natin ng value ang ating sarili. Hindi yung parati na lang tayong busy sa ibang bagay na hindi naman natin binibigyan focus sa ating katawan. Kailangan talaga mag-invest tayo dahil ito ang sa atin, ang kakailanganin natin sa sarili natin, sa pamilya natin. So, kasi by experience, ang laki talaga na nagagawa ng media coverage,
ng mga social media, lahat para nagkakaroon sila ng awareness na kahit wala silang nararamdaman, nagpapatingin sa sila. May mga activities ba kayo na naka-line up for this Yes. purpose, Doc? Oo, thank you very much for asking that. Actually, yung June of every year is considered to be our prostate month. Ito is inaano ng ating organization, Philippine Urological Association. This is nationwide. Nagpaparoon kami ng free rectal examination, free yung mga laboratories at saka yung mga sample na gamot para sa mga sa mga patients na kinakailangan natin ng gamot for the prostate. And dito nga sa Makati Medical Center, kami ay meron kami activity sa this coming Saturday, actually 9 to 12 in the morning. 9 to 12 in the morning. Pwede silang pumunta. Yung gusto magpatingin, magtanong lang sila kasi gagawin namin ito sa sa Tower 2 8th floor, yung sa convention center namin. So pwede silang pumunta at itanong lang sa guard kung nasaan yung para sa aming mga prostate check. May nagtatanong dito, Doc. Yes. I don't know kung kayo po yung dapat na tanungin din dito. Pasok ba ang prostate cancer sa PhilHealth natin? Depende kung anong gagawin. Okay. Kasi yung treatment, yes. Oo. Pero yung mga laboratories, kung hindi ka admitted, hindi pa eh. Okay. Pero yung for the treatment, yes, pasok yan. Malaki sobra ang coverage ng PhilHealth. Yes, Especially kung mag-undergo ng surgery. Kasi meron niyang mas malaki, major operation yun eh. So mas malaki ang coverage ng PhilHealth. For some hospitals, na sila sa low balance billing. Pero for most ng mga private hospitals, hindi pa. Hindi pa sila dyan. Doc, baka may... Pero lang sila, baka mamaya, malay mo, di ba? Maisama na rin. Why not? Kasi lumalawak ngayon ang coverage ng PhilHealth, di ba? Doc, baka, dito na rin talaga. Opo, baka may mensahe na lang po kayong gustong ipahati doon sa ating mga taga-subaybay ngayon na nanonood po sa atin at nakikinig sa atin. Oo, sa ating mga kasamahan, sa mga kalalakihan, it's high time na kasi tayo ang padre de pamilya, dapat nag-i-invest din tayo sa ating health. Huwag kayong matakot, huwag kayong magpatingin sa doktor nyo dahil kailangan kayo ng pamilya nyo. Kung ayaw nyo para sa sarili nyo, gawin nyo para sa pamilya nyo. So, come visit us. We will always be here for you. Ayun. Ayan. Thank you so much po for Thank you, your Doc. time, Doc. Thank you then very much for this. Talagang napakalaki ng tulong nyo for us and for our awareness. Ayan. Thank you so much. Yan Maraming po, si salamat Dr. Stephen Nazaret, Nazaret. na isang urologist na nagbigay sa atin ng napakalaking impormasyon patungkol sa prostate Ayan, sa cancer. mga kalalakihan, ha? Yung mga Mag-ingat cameraman ho tayo. natin, ha? Anong edad nyo na? Magpa-check up na kayo. Ang yung mga cameraman yata natin, medyo aware na rin dyan sa usapin ng prostate cancer. Kaya maging maingat ang bawat isa sa atin. Yes, Weng? Eto naman, yung Department of Agriculture, hihigpitan po ang pagpapatupad ng 50 peso kilo rice price cap per kilo. Nagpatuloy nga ang malawakang inspeksyon ng Department of Agriculture sa mga palengke sa buong bansa para ipatupad ang 50 pesos per kilo na price cap sa imported rice. Ang ilang tindera nahuli at binigyan ng notice of violation matapos magbenta ng bigas na umabot sa 55 hanggang 60 pesos per kilo at may mga kaso pa na maling pag-label. Ayon sa DA, may mga palengke rin na halos walang bukas na tindahan kaya muling babalikan ng mga otoridad upang i-monitor. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang surprise inspections para maprotektahan ang consumers at mapigilan ang overpricing at panlilin lang sa bigas. Nako, yan pa namang bigas, hindi pwedeng wala sa hapagkainan. Oo. Bagamat si Laila and Nor
no rice policy na siya. Oo No, nga, mahirap ilang eh. taong ka ng no rice policy? More than 2 years na. O, di ba? Oo. Kinaya niya. Ako, sinubukan ko, hindi ko kinaya eh. Ano daw yun? Nasa ano yun? With the advice siyempre ng, Ng expert ng doktor pagdating Oo. dyan. But Ayan. anyway, sana bumalik yung 20 pesos per kilo na bigas. Sa mga kadiwa, ng Department of Budget and Management. Dahil dito ay nagpasya ang COMELEC na ipagpaliban muna ang ilang non-essential na proyekto tulad ng voter verification technology at blockchain systems. Samantala, nagbabala rin ang COMELEC ukol naman dito sa kumakalat na fake news na muling muling madedelay. Maantala itong barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa ahensya, matutuloy sa November 2 ang eleksyon alinsunod sa Republic Act 12232. Dahil dito ay pinaalalahanan ang mga netizen at mga botante na mag-ingat ukol sa mga pekeng impormasyon. Ang pagpapakalat ng hindi totoong impormasyon ukol sa eleksyon ay maituturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. At update tayo doon sa sa gumuhong building diyan sa Pampanga Light. Ilan na? 22 na ang Naka-shorty. nakuhang patay doon sa gumuho na nagusali. At meron pang isang sanggol nakasama doon Doon sa talaga sila tumira, no? kasi yung ibang mga workers kasama yung pamilya nila doon sa barracks. Nakakalungkot Kaya naman yan. nakakalungkot. Pero ang una, ang hinahanap, 20 lang. Ngayon lumalabas, higit pa dun pala sa 20 yung nandun sa loob. Nako. Ayan. Anyway, mga kaibigan, time check muna tayo. 9:50 na ng umaga at magbabalik pa rin po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Pinoy Nation. Oras. Alright, oras natin mga kababayan. Medyo na, dito ako dun na, 9:52 ng umaga. Bilis ng oras. Ano? Oy, bago tayo bumate, Lai, bukas, tuloy na talaga yung Senate Blue Ribbon Committee hearing on flood control dahil pinadala na din daw ng imbitasyon sa pamumuno ni Senador Pia Cayetano, si dating House Speaker Martin Romualdez, at yung 18 nagpakilalang ex-Marine, so yung mga Maleta Boys. Oy, kasama si former Speaker Sa Martin iimbitahan, Romualdez. kung a-appear siya. Sana nga. Oo, no? tingnan Kasi natin. yan ang inaabangan ng ating mga kababayan. Oo, at Actually. alas 10 ng umaga yan. So, mag-a-advancer tayo para sa ASPN. Oo. Kung ano yung sino yung mga dadating, sino yung mga mag-a-appear na wala pa kasing composition yung minority, kung sino yung member ng Blue Ribbon. Yun din ang sinasabi nila kahapon. So, kaya sabi naman ng ni SP Cayetano, invited lahat ng minority na mag-participate. Tingnan so natin kung welcome. sino mga dadating. Kaya lang mamaya, may session ba tayo mamaya? Sa Dapat Senado? meron kasi huling araw ng session nila. Paano sila mag-a-adjourn si Lydia kung wala sila? Ang balik niyan, kung mag-a-adjourn by July na. Oo. Yan na yung bago SONA, kung mag-SONA. ganun. Tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Baka may mga kadramahan na namang mangyayari sa Ang serious, Senate Flix. ang Diba? serious na nangyayari dyan sa Senado. Uy, samantala, Net25 at Radyo Aguila pinarangalan sa Best Choice Awards 2025-2026. Muling humakot po ng parangal ang Radyo Aguila DZEC, Net25 TV at iba't ibang programa nito sa Best Choice Awards 2025-2026. Kabilang po sa pinarangalan ang 100% bilang Excellence in TV, Radio, Morning News and Public Affairs Program. Pinarangalan din ang programang Saganang Mamamayan bilang Outstanding Afternoon TV, Radio, News Commentary and Citizens Advocacy Program. Mga ka-Net25, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at of course, pangako po namin na patuloy naming pag-iibayuhin ang paghahatid sa inyo ng mga makabuluhang impormasyon, patas, matatag, matapang at matapat na pagbabalita. At bilang mga Pilipino, masipag din tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya.
Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. So tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits at vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pisong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos na cash. Uy, kalahating milyon yun ah. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drug stores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Yan. At syempre pa, bago po tayo tuluyang magpaalam, batiin natin ng happy birthday si Brother Jun Rosales ng Uy. DYFX Cebu. Happy birthday, Kuya po. Jun. And of course, get well soon kay Ricky Matay and Yes. Tony Petgaba. Oh yes, get well soon, Tony Pet and Miss Ricky. At gusto ko din batiin ang mga nurses ko dyan sa dialysis center ng New Era General Hospital. Si Wayne, si Reta, si Rina, nandyan si Joy, yung mga OG Dami, kung ah. tawagin ko, at saka si Michelle, and of course yung mga bata. May mga bata na silang nurse ngayon eh. Ayan. Si Shana, si Bjork, at saka si Ayan, alagaan niyo si Ayan, Miss Weng, nakalimutan mamaya ko na. pupunta siya dyan. Magkikita-kita po kayo. Ayan, dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ang problema, mag-food trip, gumala at gumawa ng mga alaala. Ano sa palagay nyo? Aba, susunod na po ang Kada Umaga Girls. Information and education.